Sa Roma chapter 8, basahin po natin muli, beginning verse 28 hanggang 39. Nakita na po ba isang malakas na sayang amen? Salitang pagbasa ako po sa verse 28, kayo po sa 29, sabay-sabay po tayo sa 39. Verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. 29, kayo po. Moreover, whom He did predestinate, then He also called, and whom He called, then He also justified, and whom He justified, then He also glorified. 31. What shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for their sake, we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. 37. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, 39 altogether ready read, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, tayo po lahat yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na hindi po nagbabago ang inyong pong pag-ibig sa amin. Tunay na kami po ay inyong pong mga minahal, inibig, at bilang patunay nga po ng inyong pong pag-ibig sa amin, inyong pong ibinigay, isinakripisyo ang inyong pong bugtong na anak, walang iba, kundi ang aming pong Panginoong Sus. Salamat po nga sa dakila mong pong pag-ibig. Hindi po kami karapat-dapat ibigin sapagkat kami po ay mga taong makasalanan. Kami po ay mga taong nagkukulang sa iyo, patuloy na nakakagawa pa rin ng mga pagkukulang, kasalanan naglaban sa iyo. At sa umagang ito, ang lahat ng ito po ay aming pong inilalapit sa inyo, nalalaman mo po ang aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa, sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos. Patawarin mo po kami, Banal na Espiritu, patawad, pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan. Ihanda mo po ito, Ama, sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Nawa po, Panginoon, matanggap namin na may kagalakan sa aming pong puso ang inyong pong banal na salita. Bangunin namin to saan man kami naroroon, saan man kami pumunta, at ito po ay masaya naming sundin at isabuhay. Sapagkat tunay na ang inyong pong banal na salita ay aming gagawin at susundin, tunay na magiging maayos, maganda ang aming pong buhay, mababago ang mga tao sa aming pong paligid, at magkakaroon po ng ayusan sa bawat pamilya ng bawat tao. Salamat po sa umagang ito na muli kami po ay hahamunin ng inyong pong banal na salita. Salamat po sa umagang ito na muli kami po ay palalakasin ng inyong pong banal na salita. Tunay na ang bawat isa ay may mga problema, may mga karamdamang pinagdadaanan. Ganun pa man, nasa sa iyo po, Ama, ang kagalingan po namin. Hipuin mo po ang bawat isa na mayroon pong karamdaman. Dalangin ko po ang kanila pong kagalingan. At dalangin ko po muli kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng taga-Israel. Itago mo po ako, Ama, sa inyong pong likuran. Ikaw sa makita, maluwalhating maparangalan. Nawa ang bawat salita na lalabas sa aking bibig magmumula sa iyo. Salamat po at pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay masabi ng Amen. Pwede na po nga po. So mga kapatid, mga minamahal, verse 35, sabi po dito, who shall separate us from the love of Christ? Sino ba ang makakapagpaniwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo?
Tunay mga kapatid, mga minamahal, na talagang tayo po ay inibig ni Kristo. At talagang walang anumang bagay sa mundo ito ang makakapagpaniwalay sa atin sa Kanya. Maging kapighatian, kahapisan, o pag-uusig, o kagutuman, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang taba. Walang anumang bagay ang makakapagpaniwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Tunay, dakila ang Kanya pong pag-ibig. At ang pag-ibig talagang ito ay pinatunayan ng ating Panginoon Jesus doon po sa krus, na siya po ay namatay, inihandog ang kanyang buhay, tumagas, dumanak ang kanyang dugo, patunay ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe ngayong umaga, Love like the Lord Jesus Christ. Magmahal, umibig, katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tanungin natin ang ating sarili, tayo ba ay tunay na umiibig katulad ng ating Panginoon Jesus? So ito po yung nais ng Diyos sa atin, na kung tayo ay iibig sa ating kapwa, sana katulad ng ating Panginoon Jesus. Kung tayo ay iibig sa Diyos, sana katulad ng pag-ibig ni Kristo. So maraming mga tao ngayon nagsasabing mahal nila ang Diyos. Ang pag-ibig ay hindi nga matatagpuan sa February 14. Ang pag-ibig ay matatagpuan kay Kristo sa John 3:16. Yes, amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot lamang talaga na mapakinggan sa napakaraming tao, sinasabi nila, mahal nila ang Diyos. Pero nasaan kapag araw ng linggo? Mahal nila ang Diyos pero hindi magawang basahin ng Bible. Mahal nila ang Diyos pero hindi magawang manalangin. Mahal nila ang Diyos pero hindi magawang magbigay. Mahal nila ang Diyos pero hindi nila magawa na mag-akay ng kaluluwa. Hindi nila magawa na ibahagi si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Mahal nila ang Diyos pero ang laging hawak naman ay alak or bote ng alak. Mahal nila ang Diyos pero nagsusugal sila. Mahal nila ang Diyos pero nandoon sila sa sabungan. Mahal nila ang Diyos pero nandoon sila sa mall. Ito ba ang nagsasabing mahal ang Diyos? Mga kapatid, mga minamahal, sana tayo bilang mga anak ng Diyos, talagang ibigin natin ang Diyos, ibigin natin si Kristo, ibigin natin ang gawain ng Diyos ng katulad ng ating Panginoong Jesus. Ibigin natin ang ating kapwa katulad ng ating Panginoong Jesus. If we had the compassion of the Lord Jesus Christ, kung meron tayo ng pag-ibig ni Kristo, it would change our families. Babaguhin ito ang ating pamilya. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, nais ko lamang pong i-share ulit-ulitin at yung sinabi po ni George Washington. Ating po siyang, ano ba tawag doon? Ipaparaphrase ba? So, iparaphrase natin yung babaguhin, ano? Tama ba? So, tama. Okay. So, sabi po ni George Washington, you cannot rightly govern the world without God and the Bible. So, sa madaling salita, kung ipaparaphrase po natin yung sinabi ni George Washington, you cannot rightly govern your families without God and the Bible. Yun ang katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, if we had the compassion of the Lord Jesus Christ, it would change our families. It would change our churches. Babaguhin nito yung ating church. Babaguhin nito yung pakikitungo natin sa ating kapwa mananampalataya. It would change our neighborhoods for the better. So kung mayroon tayong pag-ibig na katulad ng kay Kristo, so it would change the nation. Mga kapatid, mga minamahal, it would allow us to give to others what all of us want for ourselves. Ang pag-ibig, mga kapatid, mga minamahal, ito'y talagang magbibigay sa iyo ng dahilan para ibigay sa iba yung mga bagay na gusto mo rin gawin sa iyo. Yung po yung pag-ibig. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, paalala, tandaan niyo po, tayo lahat ng mga tumanggap kay Kristo, tayo ng mga sumasampalataya kay Kristo, kahit hindi pa yan baptize, tayo po ay mga magkakapatid na sa Panginoon. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them
gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So walang sinabi doon na yung mga baptized lang, kundi ang sinabi po doon, yung mga tumanggap na nampalataya kay Kristo ay binigyan ng kapangyarihan, karapatan na maging mga anak ng Diyos. Hindi sinabi yung nagpabaptize. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana bilang magkakapatid sa Panginoon, umiiral sa atin ang pag-ibig. Amen? Sana nakikita sa ating buhay na mahal natin yung isa't isa, mahal natin ang ating kapwa, mahal natin yung mga kapatid natin sa Panginoon. Kaya huwag nating hayaan na sila po ay wala dito kapag araw ng linggo sa panambahan. Huwag nating hayaan na sila po ay magamit ng kaaway, sapagkat sila po ay mga kapatid na natin sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, it is true that the Lord our God loves us. Tayo po'y tunay na mahal ng Panginoon. Do you have problem? Kahit ikaw ay may problema, mahal ka ng Panginoon. Huwag na huwag mong sasabihin, ang dami kong problema, hindi na siguro ako mahal ng Panginoon. No. Kahit may problema ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Walang sinabi dito sa Bible, hindi sinabi ni na Pablo, ni na Apostol Jack, dahil sila'y may problema, wala silang sinabi na hindi na sila mahal ng ating Panginoong Jesus. Do you have problem? Lagi nating tatandaan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi nagbago. Amen? Do you have poverty? Mayroon kang kahirapang pinagdadaanan, kulang ka sa pera, wala kang pera. Amen? Wala kang magandang bahay, hindi ka makabayad sa inyong inuupahan, mahal ka ng Panginoon. Amen? Wala ka mang trabaho, hindi ka makapag-aral, mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Yun po ang katotohanan. Do you have poverty? Still God loves us. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Hindi po nagbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. Kahit ang iyong mga mahal sa buhay ay napapalayo sa iyo, still mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Kahit lubog ka na sa utang, mahal ka pa rin ng Panginoon. Yun ang katotohanan. Though you have pain, meron kang sakit na nararamdaman ngayon, meron kang sakit sa tiyan, meron kang sakit sa puso, meron kang sakit sa bulsa, mahal ka ng Panginoon. May sakit ka sa utak, mahal ka ng Panginoon. Diba? Sabi ko na, hindi pa kiting. Wala. So mahal po tayo ng Panginoon kahit tayo may mga sakit na nararamdaman. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag natin sasabihin, hindi na ako mahal ng Panginoon, hindi na tayo mahal ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, mahal tayo ng Panginoon. Do we have or you have persecution, mahal tayo ng Panginoon. Amen? So, sina Pablo nakaranas na sila ay usigin. Si Pablo ay nakaranas batuhin. Si Pablo ay nakaranas ikulong. Pero hindi niya sinabing, hindi na ako mahal ng Panginoon. Still, mahal tayo ng Panginoon. Kahit marami kang kaaway, mahal ka ng Panginoon. Do you have physical problem? Anong physical problem yung pastor? Ayusin mo ha. Kahit kulang ka sa height, kahit ikaw ay pango, kahit ikaw ay maitim, mahal ka ng Panginoon. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Diba? So mga kapatid, kasi marami nagsasabi na ang Panginoon may tinitingnan. Bakit siya matamos ang ilong? Bakit siya maputi? So, bakit siya gwapo? Bakit siya maganda? Ako ay hindi. Diba? So, kung mayroon ka mang physical problem, mahal ka ng Panginoon. So, lahat ng nilikha ng Diyos mabuti. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Amen po ba? So, yung po mga kapatid, mga minamahal, still God loves you. The Lord Jesus Christ loves us. So love like the Lord Jesus Christ. The love of Jesus, sweet and marvelous. So mga kapatid, sweet and marvelous. Panoorin niyo po. Ang pag-ibig talaga ng Diyos ni Kristo talaga sweet and marvelous. Amen? So sana tayo po ay umibig
katulad ng ating Panginoong Jesus. Kung talagang mahal natin si Kristo, mahal natin ang ating kapwa, sana lagi tayo nag-i-invite po dito. Amen po ba? Kahit sino pa yan, bata man yan o matanda, may ngipin o wala, may buhok o wala, ayun. Diba? So, next week, makakasama na po natin ang mga magulang ng mga batang iyan. So, pag-pray nyo po na talaga sila po patuloy natin makakasama at syempre, kaluluwa po yan. Amen? At tayo po ay wala po tayong tinitingnan. Kahit mahirap yan, may kaluluwa yan, papakagilan po natin ang salita ng Panginoon. Amen? So, wala na po silang tatay, ang mga batang yan. Kaya, tingnan nyo, pasalamat ang mga bata dito na mayroong magulang. Pasalamat ang mga bata dito na mayroong tatay, mayroong nanay. Amen. Hindi ko naman sinabi yung mga wala ng tatay o yung walang nanay ay huwag magpasalamat. Pero yung mga kumpleto pa dyan, magpasalamat kayo, maharik tayo ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, love like the Lord Jesus Christ. Una, kung titingnan po natin ang pag-ibig po ng Diyos ni Kristo, sabi po ng verse 32, tingnan niyo po yung Bible, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? And then verse 34, ang sabi po dito, who is he that condemned? It is Christ that died. It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. So mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo, sacrificial love. Ito po yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sa ating sakripisyo. Amen po ba? Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Wala naman ditong matuwid, wala kahit isa. So si Kristo ay namatay para sa ating lahat ng mga makasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sacrificial. Kaya tayo po, love like the Lord Jesus Christ, talagang dapat makita rin sa atin ang pagsasakripisyo. Amen po ba? So tayo po ay magsakripisyo alang-alang sa Diyos kay Kristo. So sakripisyo na talagang kung malayo man ang isang kamag-anak na mahalaga at dapat masira ng salita ng Diyos, puntahan po natin. That is sacrifice. Amen po ba? Huwag natin sasabihin, huwag natin dadahilan, Pastor, malayo eh. Di ba? Kaluluwa po yan. Ang tunay na nagmamahal sa kaluluwa kay Kristo, pupuntahan yan kahit malayo. Amen? Pupuntahan yan kahit bumabagyo. Amen? So that, yun po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, sacrificial love. At ang sabi nga po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave. So inibig ng Diyos ang buong mundo, ang sanglibutan, na ang mga tao naman dito sa sanglibutan, ang mga tao makasalanan. Amen po ba? Na ang mga tao sa sanglibutan ito ay hindi perfect. Habang naririto ang mga tao ito ay magkakasala pa rin. Amen? So sacrificial ang pag-ibig ng Diyos sa atin ni Kristo, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun yung biyaya sa atin. Binigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, sana magkaroon din tayo ng pag-ibig na sacrificial. Pag-ibig na katulad ni Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, marami sa mga tao ngayon para bagang pumupunta lang sa church for convenience. Hindi tayo dapat naririto for convenience. Amen? Opo, ang church ay inihalin tulad sa hospital. Diba? Na dito ay tayo ay pinagagaling. Dito ay talagang ginagamot yung ating mga karamdamang spiritual. Na dito ay tayo pinapalakas. Pero we are not here for convenience. We are not here for entertainment. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mayroon ako nabasa na post sa Facebook. Alam nyo, ang mga tao ay hindi makapunta ng church, hindi dahil malayo ang church. Diba? Kundi dahil malayo ang kanilang puso. Yun po ang totoo.
Kasi kung talagang mahal si Kristo, pupunta ka malayo man yan o malapit. Pupunta ka kahit ikaw ay commute. Pupunta ka kahit hindi ka sinusundo. That is sacrificial. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ang pag-ibig ni Kristo, sacrificial love. Sana magkaroon po tayo ng ganitong pag-ibig. Ang sabi nga po ng Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So gave Himself for me. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa ating lahat. So that is sacrificial. Alam niyo po, dito sa Bible, wala akong nabasa na si Pablo ay nagbigay ng lupa. Wala akong nabasa na si Pablo ay nagbigay ng pera o ng kayamanan. Wala akong nabasa ng ganon dito sa Bible. Wala din ako nabasa sa Bible na si John the Baptist ay nagbigay ng kanyang sariling bahay para sa Panginoon. Wala. Pero ang kanilang ibinigay, mga kapatid, mga minamahal, Paul doesn't have cash, car, cottage to offer or to give, but he gave his head or his life for the Lord our Savior. That is sacrificial. Amen. So yun po yung dahil mahal ni Pablo, mahal ni John the Baptist, mahal ni Pedro ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus, He gave their life. At sa totoo lang, ibigay man natin to sa Panginoon, hindi naman talaga to atin eh. Tama po ba? So sabi po ng Bible sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, sabi po doon, sa verse 6, 2 Timothy, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. So talagang handa si Pablo, willing si Pablo ibigay ang kanyang buhay. Willing siyang mamatay, alang-alang kay Kristo, for the sake of Christ, for the sake of the gospel. Kaya mga kapatid, mga minamahal, that is sacrificial. Marami ngayon sa mga Kristyano ayaw magsakripisyo. Diba? Para baga ang ibang Kristyano ay hindi makapanambahan kung hindi susunduin. Ang ibang Kristyano ay talagang hindi nilang magawa na talagang sila ay magbigay ng kanilang tithes and offering. So parang ayaw nilang magsakripisyo pa sa ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, hinihingi din sa atin na tayo magkaroon ng ganitong pag-ibig. Love like the Lord Jesus Christ. Umibig tayo, magmahal tayo sa Diyos kay Kristo na mayroong sacrifice, mayroong pagsasakripisyo. Mark chapter 6, 25 to 28. Tingnan niyo po yung Bible sa Mark chapter 6 verses 25 to 28. Ang sabi po dito sa verse 25, and she came straightway with haste unto the king and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. So ito po ang hiningi ng anak ni Herodias. And the king was exceeding sorry, yet for his own sake and for their sakes which sat with him, he would not reject her. 27. And immediately the king sent an executioner and commanded his head to be brought, and he went and beheaded him in the prison. 28. And brought his head in the charger, and gave it to the damsel, and the damsel gave it to her mother. 29. So verse 28. So yung po mga kapatid, mga minamahal, John the Baptist, wala man siyang ibinigay na kayamanan, pera sa Panginoon, pero ibinigay ang kanyang ulo. That is sacrificial. Patunay na mahal ni John the Baptist ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, madalas naman po ipinipreach din dito, hindi lang naman po ako, ni na Brother Luis at kung sinong pa mga tumatayo dito, na sana kahit mag-isa ka na lang, kahit wala kang kasama, sumamba ka pa rin, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Amen? That is sacrificial. Kaya ang ibang tao, ang ibang Kristyano, hindi makaparoon sa bahay ng Panginoon ng walang kasama. So mga kapatid, sana
Kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos kay Kristo, may kasama man o wala, may sundo man o wala, aatin tayo sa bahay-sambahan, di ba? Sasamba tayo sa Panginoon. Amen? So yun po ang dapat sa ating, that is sacrificial. So mga kapatid, mga minamahal, sana nag-aakay din tayo ng kaluluwa. Kasi sacrificial din po yan. Amen? So mga kapatid, magkaroon tayo ng pag-ibig katulad ni Kristo. Then next, verse 1. Romans chapter 8, verse 1. Tingnan po natin. Ang ating pong Bible sa Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang pag-ibig ni Kristo, suffering love. Yan po ang pag-ibig. Sa mga mag-asawa, sacrificial po ba yan? Say amen nga mga mag-asawa dyan. Ayaw mag-amen? Kung alam mo lang, pastor. Kung alam mo lang, pastor, tunay namang sacrificial to. Diba? Amen. So yan po talaga sa mga mag-asawa, sakripisyo po yan. Amen? Kaya nga talaga kahit anong haba ng panahon, may problema man o wala, di ba? Ang daming pinagtitiisan dahil mahal ang asawa, hindi ipinagpapalit, di ba? Hindi iniiwan, amen po ba? May kakainin man o wala, ay talagang magkasama pa rin. May kinakain man o wala, baka nga nagsusubuan pa rin. Sana all may kasalo. Di ba? So, puntahan na natin. Verse 1. So sabi po dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So ang pag-ibig ni Kristo sa ating suffering love. Si Kristo bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao. Subalit si Kristo po ay hindi siya namuhay ayon sa laman. Amen? Si Kristo ay lumakad, namuhay ayon sa Espiritu. That is suffering. Mahirap po na ikaw tayo ay nandito sa laman, ay pero tayo kailangan mamuhay ayon sa Espiritu. That is suffering. That is struggle. Amen? Struggle po. Pero si Kristo, nagawa po niya na talagang mamuhay ayon sa Espiritu. So marami po siyang pinagtiisan alang-alang sa atin at hanggang ngayon, ako'y naniniwala si Kristo nagtitiis pa rin sa atin. Amen? Bakit? Sa kabila ng ibinibigay lahat ng ating kailangan, sa kabila na tayo iniingatan, sa kabila na pinuprovide yung ating kailangan, binibigyan tayo ng pagkain, ng mga panggastos, di ba? Sinasagot ang ating panalangin, ay nasaan ang iba? So, pagtitiis po yun. Di ba? Kaya talagang, who shall separate us from the love of Christ? Kahit si Kristo man ang ngayon ay nagtitiis, hanggang ngayon iniibig pa rin tayo ni Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang daming pinagtitiisan ng ating Panginoon Jesus. Buksan natin ang ating Bible sa Isaiah 53, verse 3 to 5. Sabi po doon, sa Isaiah chapter 53, verse 3, He is despised and rejected of men. Diba? Siya po ay hinamak ng mga tao. Anong ginawa kay Kristo? Kinutya, niloko, nilipak, di ba? At siya po ay talagang rejected of men, tinanggihan, hindi siya kinilalang Panginoon at tagapagligtas, hindi siya kinilalang tunay na Diyos, rejected of men. Na siya po sa kabila ng ginawa niyang kabutihan sa mga tao, hanggang ngayon si Kristo ay nananatiling mabuti sa atin. God is good all the time. God is good. So, marami pa rin siyang pinagtitiisan sa atin. This rejected of man, a man of sorrows, na talagang siya po ay iniwan ng mga taong pinagaling, ng mga taong pinakain, and acquainted with grief. Mayroon siyang kalungkutan, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely, he had borne our griefs. Dinala niya ang ating mga kasalanan, ang ating mga kalungkutan, and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted, but he was wounded for our transgression. Siya ay nasugatan, nagkasugat-sugat ang katawan dahil sa ating pagsalangsang, dahil sa ating mga hindi pagsunod, dahil sa ating mga kasalanan.
He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace. Tayo ang dapat parusahan sapagkat tayo nagkasala. Pero salamat kay Kristo, inako ang ating mga kasalanan. Was upon Him, and with His stripes we are healed. Sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana magkaroon tayo ng pag-ibig na pagtitiis. Pagtitiis, pagtitiis. Diba? Magkano lang. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, halimbawa, talagang hirap kang gumising sa umaga kapag araw ng linggo. Kung talaga mahal natin si Kristo, that is pagtitiis. Diba? Kung mayroon man tayong nararamdaman sa ating katawan, dahil mahal natin si Kristo, titiisin natin ang ating mga nararamdaman, aatin tayo maghapon. Kung tayo ay naiinitan dito, dahil mahal natin si Kristo, sasamba pa rin tayo. Ganun po ba? Nainita ba kayo? Hindi. O, wala makapag-amen ano? Amen. Sasabihin ko sa inyo, palagyan nyo ng aircon. Okay? So, kung tayo man po ay naiinitan, tayo po ay sasamba pa rin, maglilingkod, yun po ay pagtitiis dahil mahal natin si Kristo. Amen po ba? Marami man tayong utang. Lahat naman, di ba, may utang. So dahil mahal natin si Kristo, tayo ay magtitiis, magbibigay pa rin tayo ng ating tithes and offering. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, kung talagang mahal natin ang Diyos, si Kristo, magtitiis tayo na talagang baliwalain natin ang ating antok, ang ating tulog. Diba? Na talagang dahil mahal natin si Kristo, pipilitin natin na tayo ay huwag antukin. Amen? So dahil meron tayong pag-ibig kay Kristo, pag-ibig na handang magtiis. Amen? So tingnan po natin Matthew chapter 16 verse 21. Ano pa? Tingnan po natin mga bagay na pinagtiisan ng Kristo alang-alang sa atin. Kung kayo man ay nagugutom na dyan, so magtitiis pa rin tayo. Amen? Pamaya po meron tayong pagkain. Ang daming ulam dyan. 2 rice cooker po. Sinahin po diyan. Nag-order po ako ng pansit. Sama-sama ulit tayong kumain po dito. Amen? So mga kapatid, tiisin po muna natin yan ng ating nararamdaman. 21. From that time forth began Jesus to show unto His disciples how that He must go unto Jerusalem. So si Jesus Christ po, wala pa sa Jerusalem, pupunta pa lamang. I think, saan lugar po ba nandun si Jesus Christ during that time? Tingnan natin yung verse 1, Brother Edwin. Verse 1, tingnan natin. The Pharisees also with the Sadducees came and tempting, desired Him that He would show them a sign from heaven. Then sabi po dito, anong lugar pa yan? Hindi po, wala po siya sa, nandiyan, binanggit yan. Sige pa, sige. Saan lugar pa yan? Letter P, I think, nagsisimula sa letter P. Philippi, yun. Okay, nasa Philippi. So si Jesus Christ, balik na doon sa verse 21, babalik ng Jerusalem para nga tuparin ang kanyang misyon, tapusin ang kanyang misyon dahil mahal na tayo. Si Jesus Christ from Philippi to Jerusalem, lakad po. Lakad po siya. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, makikita natin gaano kalayo ang nilakad ng Panginoon Hesus para lamang bumalik sa Jerusalem para tayo bigyan ng kaligtasan, para tayo ay tupusin sa ating mga kasalanan. Bumalik siya. So siya po ay nagtiis ng lakad. Amen? So sa ating panahon ngayon, halos ang tao naman hindi na naglalakad. Diba? Ang daming nasasakyan. Pero bakit tinatamad pa rin manambahan? Bakit tinatamad pa rin pumunta sa bahay-sambahan? Amen? So makikita natin walang pagtitiis ang iba. Diba? So si Kristo from Philippi to Jerusalem naglakad, at ang sabi nga po dito, how that He must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders.
upang tiisin ang napakaraming bagay ng mga matatanda. Amen? And then sabi po dito, of the elders and chief priests and the scribes, na talagang siya po ay lilibakin, pahihirapan. Alam ng Panginoong Jesus siya'y pahihirapan. Alam ng Panginoong Jesus siya'y papatayin. Pero lahat ng yan, handa si Kristo tiisin, alang-alang sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana meron din tayong pagtitiis na ginagawa kay Kristo. Amen? So, tiisin niyo po ang ugali ng isa't isa. Wala namang perfect. Kung mahal si Kristo, mananatili tayo. Amen. Amen. So, wala pong perfect. Di ba? Yes. So, kung kayo po ay na-open sa ating kapwa mananampalataya, tiisin po natin yan, tayo po'y maglingkod pa rin kay Kristo, manambahan pa rin tayo sa Diyos. Amen? Ganun po ang ginawa sa atin ni Kristo. At sabi po dito, and be killed and be raised again the third day. So mga kapatid, suffering love, yan ang pag-ibig sa atin ni Kristo. Pagtitiis. 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 Ang kailangan ko mabatid. So next. Tingnan po natin 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Tingnan po natin. Sabi po dito sa verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo, that though He was rich, ang Diyos si Kristo ay mayaman, but for your sake, or yet for your sakes, alang-alang sa atin, He became poor. So tiniis po ni Kristo ang mahirap na buhay. Amen? Tiniis ni Kristo ang mahirap na buhay. Alang-alang sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung mahirap man ang buhay natin, huwag kayong magrereklamo, sapagkat yan din ang buhay na ipinabuhay ni Kristo dito sa lupa. At siya po ay naging mahirap, sabi po dito, He became poor. Siya ay naging mahirap, that He through His poverty might be rich. Upang sa kanyang kahirapan, tayo ay yumaman. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana yung ating pag-ibig katulad ni Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, paalala sa mga single dito. Diba? Sa mga single. Bago manligaw, tiyakin muna talagang mahal. At bago sumagot ay talagang tiyaking mahal. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi lamang iyan matatamis na pananalita. Diba? Ang pag-ibig ay hindi lamang yan saya. Ang pag-ibig ay hindi emotion. Ang pag-ibig ay hindi feelings. Amen? So ang pag-ibig ay may sakripisyo. Ang pag-ibig ay mayroong pagtitiis. At kaya nga, sa mga mag-asawa, meron silang sana hanggang 3 ring lang kayo ha. Pero ngayon, dahil millennial, 4 eh. Kasi mayroong, engagement ring. Pero meron pa yata ang mutual ring. Meron pa ba mutual ring? So, engagement ring. Promise ring. No, sorry na, hindi ko alam yun. So, promise ring, engagement ring, wedding ring, soft ring. Okay? And then, so, soft ring, huwag nyo nang hintayin pa yung boxing ring ha. Huwag na kayo magsuntukan diyan. So yun po, hanggang doon lang tayo sa suffering. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, that is love. Yan po ang pag-ibig ni Kristo. Next. 2 Timothy chapter 3 verse 11. Tingnan nyo po, 2 Timothy chapter 3 verse 11. Dahil mahal na mga alagad ni na Pablo, ni na Juan, ni na Pedro, ang ating Panginoon Jesus, ito po ginawa nila, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured. So talagang tiniis ni Pablo lahat ng mga pag-uusik na ito. Saan man siya pumunta, sa Iconium, sa Lystra, at sa Antioch, tiniis niya lahat ng mga pagtitiis na ito, alang-alang sa kanyang pag-ibig kay Kristo. Amen?
Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana nakikita sa atin yung pagtitiis. Kung talagang mahal natin si Kristo, magtiis po tayo. Magtiis sana tayo minsan na kung hindi tayo masundo, pupunta talaga tayo sa church. Alam po ba? Kaya ba pumunta ng church na hindi susunduin? Okay, so sana nga pero nandiyan naman po yung ating sasakyan. Ang hiling ko lang, sana makatin tayo maghapon. Bilang pagtitiis, di ba? Bilang sakripisyo kay Kristo. Maka-attend tayo maghapon. Amen? And then, ano pa? Tingnan po natin. Verse 35, Roma. Punta na po tayo sa third point. Kala ko may isi lang to. Kasi 3 points lang talaga to eh. So, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations or distress or persecutions or famine or nakedness or peril or sword? Next, love like the Lord Jesus Christ. Ang kanyang pag-ibig, stable love. Stable love. Hindi po stupid love. Okay? So, stable love. Ibig sabihin po nito, ang pag-ibig ni Kristo matibay, firm. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, matibay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, habang tayo po ay tumatagal na Kristyano, habang tayo tumatagal na naglilingkod kay Kristo, sana tumitibay ang ating pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Ganon din sa mga mag-asawa, di ba? Na habang sa pagtagal ng panahon, sa haba ng panahon, pagdating ng panahon, di ba? Lahat na, parang ano yan, start for all season. Okay? So sana sa pagtagal ng panahon, ang inyong pagmamahalan, pag-ibigay sa isa't isa ay tumitibay katulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin, matibay. Amen? Amen. Ang pag-ibig ni Kristo, certain, tiyak. Ang pag-ibig ni Kristo, unbreakable, hindi talaga mababasag. Amen? Kahit tayo nagkakamali, di ba? Mahal pa rin tayo ni Kristo. Kaya ang inyong mga kapartner na yan, kahit may pagkukulang yan, kasi bawat isa naman may pagkukulang. Kung may pagkukulang ang iyong kapartner, tayo din, ikaw din, kayo lang, hindi ako kasama. May pagkukulang din kayo. So, dapat hindi mapasag ang pag-ibig, amen? Sapagkat ganon po ang pag-ibig ni Kristo sa atin, unbreakable, firm, certain, fixed. Talagang nakapix na. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang ginagawa natin, mahal tayo ng Diyos ni Kristo. Non-cancelable. Hindi talaga nakakancel. Pero ngayon, sa buhay ng mga tao, marami na nagpa-cancel. Balita ko, gusto pa magpa-cancel ng mga marriage contract eh. Di ba? Parang gusto nila, yung marriage contract ay mayroong expiration. That's wrong. Mali yun. Okay? So, non-cancelable, non-adjustable. Yan po ang pag-ibig ni Kristo. Hindi yan na-adjust, talagang nakapix, unchangeable, hindi nagbabago, sulit, sure, tried, subok na, true, totoo, lasting, undying. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Undying, hindi namamatay. Timeless. Di ba? Kaya mga kapatid, sa mga nagmamahala, sa mga mag-asawa, timeless ang pag-ibig ni Kristo. Kahit pumuti o mawalan na ng buhok yan, mamahalin mo pa rin yan. Kahit kulubot na yan, mamahalin mo pa rin yan. Kahit hindi na yan mabango, mamahalin mo pa rin yan. Amen? Amen. Timeless, ceaseless, hindi tumitigil, unstoppable. Yon ang pag-ibig ng Diyos. Harangin man ng sibat, di ba? Tatawarin ang ilang bundok. Lalanguyin ang dagat. Yun ang sabi nila. Susungkitin ang bituin. Kulangot daw, hindi masungkit yung bituin pa. So mga kapatid, mga minamahal, yun po ang pag-ibig ng Diyos ni Kristo sa atin. Stable. Kaya sana, kung talagang mahal natin ang Diyos si Kristo, mananatili tayong maglilingkod sa Kanya. May pagyuman, may pagpapalaman, mananatili tayong maglilingkod sa Diyos kay Kristo. Yun po ang tunay na nagmamahal sa Diyos. At mamahalin natin ang ating kapwa. Amen? 1 John chapter 4, verse, sa pagtatapos, tapos na po tayo. 1
1 John chapter 4, verse 20-21. Tingnan po natin. So love like the Lord Jesus Christ. Verse 20, if a man say, I love God, kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos si Kristo, and hated his brother, pero kinapuputan naman, galit sa kanyang kapwa, he is a liar. Siya ay sinungaling. For he that loveth not his brother, ang hindi umiibig sa kapwa, sa kanyang kapatid, whom he hath seen, na kanyang nakikita, how can he love God whom he hath not seen? So, kung ang ating kapwa ay hindi natin maibig, na hindi natin magawang mahalin o ibigin na ating nakikita, paano pa kaya ang Diyos na hindi natin nakikita? Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung talagang mahal natin ang Diyos si Kristo, laging iiral sa atin ang pag-ibig, mahal natin ang ating kapwa. Amen? And then, John 14, 21, 23, 24, tapusin na po natin. Sabi po dito, he that hath my commandments and keepeth them, ang mayroon ng aking mga utos, at ito ay tinutupad. He it is that loveth me. So yung mga tumutupad talaga sa mga utos ng Diyos, yon ang nagmamahal sa Diyos kay Kristo. And then, mga kapatid, mga minamahal, let us love the Lord our God more than anything, more than anyone else, more than your achievements. Yan po. Mahalin natin ang Diyos more than anything. Sapagkat ang sabi nga po ng 1 John 2:15, love not the world, neither love not the world, neither the things of the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So yan po sinabi po dyan, kaya let us love the Lord our God more than anything. At ang sabi nga po ng John 21:15-17, John 21 verse 15-17, tapos na po tayo. Sabi po dito, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Lovest thou me more than this? He said unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lambs. And then verse 16, he said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Then sabi po sa 16, he said unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. 17, he said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. So mga kapatid, mga minamahal, katotohanan na hindi mahal ng ibang Kristiyano ang Diyos, si Kristo, ng higit sa mga bagay sa mundong ito. Katotohanan na talagang hindi mahal ng maraming Kristiyano ang Diyos, si Kristo, ng higit sa kanilang boyfriend, sa kanilang girlfriend. Marami na wala sa gawain. Bakit? Pinili ang boyfriend, pinili ang girlfriend. Marami na wala sa gawain. Bakit? Pinili ang mga bagay sa mundong ito. Kaya katotohanan na marami ang hindi nagmamahal ng tunay sa Diyos kay Kristo. Kaya mga kapatid, this morning, do we love God more than anything else? Do we love God more than anyone else? Do we love God more than our achievements? So tandaan po natin, si Kristo nagbibigay sa atin ng ating mga achievements. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Let us love the Lord our God more than our achievements. Tayo po tumayo. Tayo po yung pumikit, tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, Diyos Ama namin sa langit. Salamat po sa umagang ito sa inyo pong banal na salita. Salamat Ama sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta at naglilingkod po sa inyo. Patuloy po po Ama na kami po bigyan ng kalakasang espiritual upang kami po patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Pagpalain mo po Ama ang kanilang trabaho, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang po mga pag-aaral, pagpalain mo po.
Salamat po, Panginoon, sa paalala. Nawa, ang aming pong pag-ibig sa iyo ay lumago at tumibay. Ang aming pag-ibig sa iyo ay lumalim. At ang pag-ibig mo sa amin, nawa, ito po'y aming ibahagi sa aming pong kapwa. Ibahagi namin sa aming kapwa, ipaalam namin sa kanila na ikaw po ay nariyan, Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao. Diyos na talagang handang umibig sa kabila ng mga pagkukulang po namin. Salamat po, Ama, sa umaga ito. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, paunahan sa lahat ng aming gagawin. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.